Nagsimulang magtaka ang pinuno kung saan sila maaaring nagpunta. Nagtataka rin ang kanyang mga disipulo at nagsimulang maghanap ng anumang palatandaan. May isang nagmungkahi na baka naabo na lang sila ng napakalakas na atake ng pinuno, kaya walang bakas na natira. Ngunit kumbinsido ang pinuno na buhay pa si Wall, kaya inutusan niya ang kanyang mga disipulo na ipagpatuloy ang paghahanap. Samantala, mabilis na tumatakbo si Wall kasama ang mga bata patungo sa isang partikular na lugar, bitbit ang bangkay ng isang monghe. Tumutulo ang dugo mula sa katawan nito, nag-iwan ng baka sa kanilang dinaanan. Sinundan ng pinuno ng sekta at ng kanyang mga tauhan ang mga patak ng dugo na nagturo sa kanila sa Law Pavilion. May isang monghe na nagsabi na maaaring malubha ang mga sugat ni Wall at ng mga bata dahil sa matinding atake ng pinuno, kaya nagtago sila roon. Sinabi rin niya na may ilang disipulo nang pumasok sa loob, ngunit nagpa siya ang pinuno na siya mismo ang susuri. Biglang naalala ni Hook kung anong lugar iyon at napagtanto ang halaga ng Law Pavilion. Doon dati nag-eksperimento sa lason ang baliw na monghe ng dugo kasama ang kanyang grupo. Agad niyang binalaan ang lahat na huwag pumasok, ngunit huli na ang lahat. Habang naglalakad ang mga disipulo sa pasilyo, biglang sumabog ang makapal na nakalalasong gas mula sa isang silid at kumalat na parang apoy. Kahit sino nang makalanghap nito ay agad na bumagsak at namatay sa loob ng ilang segundo. Nang makarating ang pinuno ng sekta, bumagsak na ang marami sa kanyang mga disipulo. Patuloy ang pagkalat ng lason, nagdadala ng kaguluhan sa natitirang mga monghe. Nagkakagulo sila, sumisigaw na huwag huminga. Mabilis na kumilos ang pinuno ng sekta, gamit ang kanyang kapangyarihan upang ikulong ang lason. Dahil dito, nagkaroon ng kaunting oras upang makahinga ang iba pang mga disipulo. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi, isang biglaang pag-atake ang bumalot sa paligid. Sa isang iglap, napugutan ng ulo ang ilan sa kanyang mga disipulo. Natigilan ang pinuno ng sekta, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa wakas, humarap sa kanya sina Soma at ang kanyang mga kasama, handa na sa sandaling matagal nang hinintay ni Soma ang kanyang paghihiganti. Mas maaga pa, habang papunta sa pavilion, hindi na makapaghintay si Soma na magsimula ng pagpatay. Ngunit pinayapa siya ni Wall at sinabihan na manatiling kalmado. Dala ang bangkay, sinadya ni Wall na mag-iwan ng bakas ng dugo upang maakit ang mga monghe at isipin nilang siya ang nasugatan. Ipinaliwanag ni Wall na ayaw niyang mamatay ang mga monghe nang hindi lumalaban. Kaya't inihanda niya ang plano na akitin sila sa pavilion at tapusin gamit ang lason. Nadismaya si Soma dahil gusto na niyang patayin ang mga ito agad-agad. Ngunit tiniyak ni Wall na hindi lahat ay mamamatay sa lason. Sinabihan niya si Soma na maghintay dahil kapag napatay na ang mahihina, maaari na siyang magpakasaya sa tunay na laban. Dahil dito, mas lalong lumakas ang pagnanasa ni Soma sa dugo. Ngayon, ganap ng handa sina Soma, Gui, at Yun sa kanilang paghihiganti. Walang pakialam si Soma kahit mamatay siya, basta't makuha niya ang gusto niya. Habang si Gui at Yun ay sabik sa labanan, si Soma naman ay ninanamnam ang kaguluhan sa paligid. Samantala, ibinuhos ng pinuno ng sekta ang lahat ng kanyang lakas upang mapigilan ang lason. Nang sa wakas ay makontrol niya ito, ginamit niya ang Samadhi Divine Fire upang sunugin ang nakalalasong ulap. Sa sandaling makuha niya ang kontrol, naghanda siya ng isang napakalakas na atake at idineklara na panahon na upang mamatay silang lahat. Isang napakalaking pagsabog ang naganap, nilamon ang pavilion at iniwan itong bunton ng mga guho. Ang tindi ng pagsabog ay nag-iwan ng isang malaking hukay sa lupa. Mula sa malayo, hindi makapaniwala si Hawk sa nasaksihan niya. Nakita niyang nakatayo pa rin ang kanyang pinuno sa gitna ng kaguluhan at agad niyang sinabihan ang iba pang disipulo na sumugod upang tulungan ito. Nagtalunan sila pababa, tiwalang nalipol na ng kanilang pinuno ang kanilang mga kaaway. Ipinakita ng ataking iyon kung gaano kapangyarihan ang pinuno ng sekta. Iniisip niyang tuluyan na niyang napuksa ang mga kalaban. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam ng pangamba sa kanyang dibdib. At tama nga siya. Biglang lumitaw si Soma mula sa anino. Sa hindi matatawarang bilis, lumusot siya sa harapan ng pinuno at mabilis na pinugutan ng ulo ang mga disipulo sa paligid. Mabilis niyang tinarget ang natitira pang mga kalaban. Sinubukan ng mga disipulo na lumaban, ngunit ang bilis at bangis ni Soma ay naging isang nakamamatay na halimaw. Sumali si Gui at Yun, walang awang pinapatay ang mga kaaway sa kanilang harapan. Ngunit kahit na tinutulungan sila ng dalawa, marami pa ring mga disipulo ang kanilang kinakalaban.
Sa gitna ng matinding labanan, ninanamnam ni Soma ang kanyang paghihiganti, masaya sa bawat sandali ng karahasan. Habang pinapanood niya ang labanan, lalong nagingit-ngit ang pinuno ng sekta sa galit. Nakakita ng pagkakataon si Wall at sinubukang itali ang lieg ng pinuno gamit ang kanyang mga sinulid na kumakain ng kaluluwa, ngunit pinunit lang ito ng pinuno na parang wala lang. Lumipad ang mga patalim patungo sa kanya, pero isang kumpas lang ng braso niya, na itaboy niya ito nang hindi man lang pinapawisan. Tinukso niya si Wall, tinatanong kung iyon lang ba ang kaya niya. Nakatago sa mga anino at hindi nakikita, nanood lang ng tahimik si Wall. Pero naramdaman siya ng pinuno at biglang sumugod, sinasabing alam niya kung nasaan ito. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok, ngunit kalmado lang si Wall at madali itong hinarang. Hinanda niya ulit ang kanyang mga patalim para sa panibagong atake. Nakita ito ng pinuno at inisip na masyadong halata ang galaw ni Wall. Nahuli niya ang mga patalim sa ere at dinurog ito hanggang sa maging alikabok. Hindi nag-aksaya ng oras ang pinuno at sumugod siya kay Wall, na agad namang binunot ang kanyang sandata, isang windbreaker na bigay ni Sucho na may nakatagong mga talim. Pinaikot ni Wall ang windbreaker, lumilikha ng napakalakas na hangin bago siya sumugod sa pinuno ng sekta. Ngunit nanatili lang itong nakatayo, matatag na hinarang ang atake ni Wall at agad na gumanti. Sa isang mabilis na galaw, sinira ni Wall ang windbreaker at sinimulan ang kanyang pag-atake. Ipinamalas ni Wall ang kanyang kasanayan sa lihim na sining ng King Cheng, ang 72 sword waves. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na unos ng matatalas na alon na diretsyo sa pinuno ng sekta. Sa kabila ng matinding atake, nanatiling nakatayo ang pinuno, handang tanggapin ang bawat tama. Nang humupa ang alikabok, lumitaw siyang walang dalos. Inihayag niya ang kanyang tunay na anyo, humanga sa lakas ni Wall pero hindi umatras. Inihanda niya ang sarili upang harapin si Wall sa pinakamalakas nitong anyo. Nagtipon ng lakas si Wall para sa laban. Sabay silang sumugod sa isa't isa, kumikilos ng napakabilis na halos hindi na masundan. Sa wakas, nakatagpo si Wall ng isang kalabang karapat-dapat. Sa sandaling iyon, naalala ni Wall ang Wayne sa Varayan, ang mandirigmang kamuntik ng tumalo sa kanya noon. Napagtanto niyang hindi sapat ang mga kasanayang meron siya dati laban sa isang kalaban na ganoon kalakas. Kaya, sa matinding pagsasanay, nakabuo siya ng isang bagong estilo ng pakikipaglaban na perpekto para sa isang mamamatay tao. Ngayon, hinarap niya ang pinuno ng sekta gamit ang bagong natutunang diskarte. Sinubukan niyang salakayin ang pinuno ng mabilis, pero madaling hinarang ito ng kalaban na parang wala lang. Napagtanto ni Wall na hindi niya matatalo ang pinuno sa pamamagitan ng lakas lamang. Sa halip, nagdesisyon siyang iwasan ang mga galaw ng pinuno sa pinakamaliit na distansya lamang. Sa ganitong paraan, nailalagay niya ang pinuno sa hindi magandang posisyon. Pero alam niyang delikado ang estratehiyang ito, habang lumalapit siya, lalo siyang nalalagay sa panganib. Ang pinalakas na aura ng pinuno ay kayang magpabali ng buto at magpunit ng laman kahit isang daplis lang. Isang direktang tama lang, maaari siyang mapatay. Ngunit sa kabila nito, lumapit pa rin si Wall at ginamit ang kanyang sinulid na kumakain ng kaluluwa upang palabasing mahina siya. Pinaniwala niya ang pinuno na tinatamaan siya, at kahit peking dugo ay ginawa niyang makita. Alam niyang hindi madaling malinlang ang isang bihasang mandirigma na tulad ng pinuno na may pakiramdam kung kailan may mali. Ngunit umaasa si Wall na kung patuloy siyang magpapakita ng maliliit na kasinungalingan, unti-unting maguguluhan ang pinuno sa kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Sa wakas, nakatama si Wall ng isang suntok sa mukha ng pinuno, ngunit mahina ito. Tinawanan lang siya ng pinuno, sinasabing naubusan na siya ng lakas at wala nang silbi ang kanyang mga atake. Mataas ang kumpiyansa ng pinuno at sinabing sa huli, isa lang siyang hamak na mamamatay tao. Ngunit hindi nagpaapekto si Wall sa mga pang-insulto. Sa halip, natutuwa siya habang umuusad ang kanyang plano. Lubusang bumagsak ang pinuno sa kanyang patibong. Dahil sa sobrang kumpiyansa, inihanda ng pinuno ang kanyang pinakamalakas at pinakamapaminsalang atake. Ngunit nakita na ito ni Wall bago pa man mangyari, isang uri ng atake na nagpapakita ng kahinaan ng isang mandirigmang naniniwalang panalo na siya. Sa isang mabilis na pag-iwas, lumapit si Wall at ibinaon ang kanyang kamay sa dibdib ng pinuno. Nagtanong ang pinuno kung ano nang inaasahan ni Wall na mangyayari mula sa ataking iyon. Sa isang malamig na tugon, pinakawalan ni Wall ang kanyang body demolition technique, nagpapalaya ng puwersang nagsimulang sunugin ang katawan ng pinuno mula sa loob.
Ipinaliwanag ni Wall na kahit gaano kalakas ang aura ng pinuno upang protektahan ang kanyang panlabas na katawan, wala itong kakayahang ipagtanggol ang sarili mula sa pagkawasak mula sa loob. Ganap na nilamon ng apoy ang katawan ng pinuno ng sekta. Sa wakas, ang makapangyarihang monghe ay bumagsak at ang kanyang mga estudyante ay naiwan sa matinding pagkagulat, hindi makagalaw. Mabilis na natapos ang katahimikan ng sumugod ang mga disipulo, determinado silang patayin si Wall bilang ganti sa kanilang pinuno. Naniniwala silang sobrang pagod na ito para ipagtanggol ang sarili. Si Soma ay tuwang-tuwa sa gulo at sumigaw, tinatanong kung saan ba pupunta ang lahat, halatang sabik pa sa aksyon. Sa hindi inaasahan, isang figura ang bumagsak mula sa langit at naglagay ng harang sa daanan ng mga disipulo. Si Guillaume. Lumapit siya kay Wall at tinanong kung ayos lang ito. Medyo nagulat si Wall at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Guillaume na mahirap hanapin si Wall dahil bigla na lang nawala ang mga bakas nito. Natuntun lang niya ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Thor at sa napakalakas na pagsabog. Kahit na gusto sana niyang makarating ng mas maaga, masaya siyang umabot pa siya sa oras. Sinabi niya kay Wall na marami na siyang nagawa pero may ilang bagay pa siyang matutulungan. Tumalikod siya kay Wall at tinanong kung kaya pa nito. Sa kabila ng matinding pagod, sinabi ni Wall na may utang na loob siya kay Guillaume sa pagsuporta nito sa kanya. Napangiti si Guillaume, sinabing masarap sa pakiramdam na sa wakas ay magkasama silang lumalaban. Bagaman bagsak na ang kanilang pinuno, hindi pa tapos ang laban. Handa sina Wall at Guillaume habang inihahanda rin ng kanilang mga kalaban ang kanilang huling atake. Pinanood ni Hyuk ang kaguluhan mula sa itaas, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sa napaka-epektibong paraan, winakasan ni Wall at ng kanyang grupo ang natitirang mga disipulo. Nilapitan ni Guillaume si Wall, sinabing tapos na ang trabaho at tinawag siyang kaibigan. Ngunit mabilis itong itinanggi ni Wall, sinasabing hindi sila magkaibigan. Hindi naman nagpaapekto si Guillaume at ibinunyag na nailigtas niya si Wan at pinadala ito sa Chengdu. Nagulat si Wall at tinanong kung paano siya natunton ni Guillaume nang hindi nag-iwan ng bakas. Aminado si Guillaume na hindi niya talaga kahinaan ang pagsubaybay, pero sinubukan niyang gayahin ang mga paraan ni Wall at nagkataong umabot siya sa tamang oras. Napansin niyang mukhang pagod na pagod si Wall. Sinabi niyang kung nahuli pa siya ng kaunti, maaaring hindi na ito nakaligtas at magkakautang pa sila sa isa't isa. Napahanga siya sa lakas ng mongheng iyon at nagtanong kung gaano nga ba talaga kalakas si Wall. Iminungkahi ni Guillaume na bumalik na sila sa Chengdu pero sinabi ni Wall na hindi pa siya tapos. Sa huli, sinunog nila ang buong templo at pinanood itong maglaho sa abo. Samantala, nagtatakbo si Hyuk, desperadong tumakas. Litong-lito siya kung saan pupunta. Dahil wala na ang Thunder Sect, naalala niyang ligtas siya sa Potala Palace at inisip niyang hindi siya hahabulin ni Wall doon. Habang balisa siyang nag-iisip, bigla niyang naramdaman ang isang bagay sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang mga sinulid ni Wall na paparating sa kanya. Sa matinding takot, nagkubli siya sa likod ng isang puno at sandaling nakahinga ng maluwag. Pero agad siyang binalot ng mga sinulid, iginapos siya ng mahigpit. Ngayon, wala na siyang laban, lubusang natali at nagsimulang maawa sa sarili. Habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata, nagmakaawa siyang patayin na siya ni Wall. Hinigpitan ng mga sinulid ang pagkakagapos sa kanya, walang awa siyang dinurog. Habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay, bumulong siya, sinasabing sa wakas ay malaya na siya. Sa pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok, pinanood ni Soma, Gui, at yun ang kamanghamanghang tanawin. Lumingon si Yun kay Gui at nagtanong kung sino sa tingin niya ang mananalo sa laban ni Wall at Guillaume. Inisip ni Gui na si Wall ang mananalo, pero sumagot si Yun na si Guillaume ay parang isang matibay na Thor, mahirap talunin. Sinabi niyang si Wall ay parang isang matalim na karayom, habang si Guillaume naman ay parang isang mabigat na maso. Samantala, tinanong ni Guillaume si Wall kung handa na ito sa susunod na mangyayari. Sinabi ni Wall na nasa maayos siyang kondisyon. Napansin ni Guillaume na anuman ang mangyari, matutuldukan na nila ang usapin tungkol kay Pyong. Walang pakialam si Wall kung naaalala pa ni Guillaume ang utang o hindi. Hindi mahilig si Guillaume na may utang na hindi nababayaran. Tinanguan niya si Wall bilang pasasalamat sa pagpayag nitong ayusin ang lahat sa ganitong paraan. Ngunit itinanggi lang ito ni Wall, sinabing sumang-ayon lang siya dahil may gusto siyang malaman. Pinanood ni Soma at iba pa nang may pananabik habang naghahanda ang dalawang mandirigma.
Walang pag-aaksaya ng sandali, sabay na sumugod sina Wol at Guillaume. Ang kanilang laban ay siguradong magiging maalamat. Sa Chengdu, abala ang mga lansangan sa mga nagtitinda na sumisigaw, nakikipagtawaran sa mga mamimili, at lumilikha ng isang buhay na eksena. Sa isang lumang bahay panuluyan, isang matandang tagapamahala ang inabotan ng maraming aklat ng isang nagdaraan. Lubos siyang nagpasalamat at inanyayahan ang lalaki na magpahinga sa kanyang bahay panuluyan. Hindi kalayuan, isang lalaking may dilaw na buhok ang nakikinig sa kanilang usapan. Pero hindi siya interesado sa mga aklat, gusto lang niyang maghanap ng kasiyahan. Dismayado siyang umalis, nagbubulong na gusto lang niyang mag-enjoy sa Chengdu. Habang naglalakad, napansin niya ang isang dalagang nagngangalang yon. Nagbago ang kanyang mood habang pinagmamasdan ito. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito upang malaman kung saan ito pupunta. Diretso lang naglakad si Yon hanggang sa makarating sa isang magandang bahay. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Lalong naakit ang lalaking may dilaw na buhok. Tiningnan niya ang bahay at napansin niyang mukhang marangya ito. Dahil walang bantay sa paligid, umakyat siya sa pader at palihim na pumasok. Sa loob ng patio, nagulat siya kung gaano kahina ang seguridad hanggang sa biglang lumitaw si Soma sa likuran niya. Napako siya sa gulat nang mapagtanto niyang matagal na pala siyang minamanmanan ni Soma. Kalma pero may bahagyang kinang ng panganib sa mata, tinanong siya ni Soma kung sino siya. Nerbyosong nagtanong ang lalaki kung doon ba nakatira si Soma. Tumango si Soma at saka tinanong kung bakit siya pumasok nang walang paalam. Nang banggitin ang lalaki ang tungkol sa babaeng nakita niyang pumasok, biglang nagbago ang ekspresyon ni Soma, mula sa pagiging kalmado, naging galit ito. Nagreklamo siya kung gaano talaga nakakainis na palaging may lumalabas na pest tuwing lumalabas siyon. At sa isang iglap, naghanda siyang harapin ang nanghimasok. Kinagabihan, sabik na naghintay si Soma sa hapunan habang kumakalam ang kanyang sikmura. Sa labas, tahimik na binubuhat ng mga bantay ang malamig at walang buhay na katawan ng lalaking may dilaw na buhok. Pinanood ito ni Wol bago lumingon kay Soma, sinabing dapat itong maghintay ng may pasensya. Tinanong din niya kung ano ang pakiramdam nito tungkol sa kanilang sitwasyon. Napangiti si Soma at sinabing mas ramdam niyang tahanan ang lugar na ito kaysa sa mismong pamilya niya noon. Masaya si Wol sa narinig niyang iyon. Napansin ni Soma ang isang sulat sa kamay ni Wol at pabirong sinabi na baka galing ito sa isang tao mula sa Iron Tower. Binuksan ni Wol ang sulat at sinimulang basahin ang umpisa. Nagsimula ito sa mensahe para sa isang mahal na kaibigan, ngunit mabilis niya itong isinara. Naging mausisa si Soma at hiniling na basahin niya ito ng malakas, pero iniwasan lang ito ni Wol, halatang hindi interesado. Sa halip, binago niya ang usapan at binanggit na ang hapunan nila ay isang espesyal na putahe ng sariwang isda, inihanda mismo ng punong katiwala. Biglang nagliwanag ang mukha ni Soma sa narinig, at sinabi ni Wol na maaari siyang kumain hanggat gusto niya. Habang nanatiling maingat at tahimik si Wol, si Soma naman ay lubos na nag-enjoy sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay napakapalad niya. Bago lumabas para tawagin si Nagi at Yon para sa hapunan, seryosong lumingon si Soma kay Wol at taos-pusong nagpasalamat sa pagsagip sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Inamin niya ngayon ay naintindihan na niya kung bakit ganoon kataas ang tingin ni Guillaume kay Wol. Tinawanan lang ito ni Wol, tinawag na walang kwenta ang mga sinabi ni Soma. Pero sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas na anyo, tahimik niyang kinilala ang ugnayang nabuo sa pagitan nila. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.